slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Good evening mga bossing, this is Kim of KMJL Surplus Trading. At ngayong gabi mga bossing, may bagong unit ako i-share sa inyo, isang DA17V automatic 4x2 straight matic non-turbo. So tapusin nyo po yung video mga bossing para malaman nyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. At sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, mga bossing, please like, subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. So ayan mga bossing, sa mga naghahanap po ng gas and go units mga bossing, available po ito, hindi po ito made to order. Gas and go units po natin ito mga bossing, available po ito. And kung nasa Luzon area naman po kayo, pag-usapan na lang po natin yung shipping. So yung unit na to mga bossing is isang DA17V automatic 4x2 straight matic non-turbo. So pag sinabi po natin mga bossing na straight matic, ibig sabihin po is hindi po siya Tiptronic. So madalas po kasi ngayon mga bossing sa mga orders po namin and yung mga sinasuggest natin is as much as possible straight matic po talaga, especially kung Luzon area. Kasi marami na rin po naka-experience kasi mga bossing na naka-experience po sila ng mga konting problema sa Tiptronic kaya nag-neutral. Yung problema kasi mga bossing pagka nasa Luzon area po tayo, medyo malaking problema po pagka nakaranas po tayo ng always neutral. Kasi po wala po masyadong marunong gumawa ng ganung problema. Kung yung buyer naman natin is taga dito sa Mindanao or Davao City, wala pong problema kung Tiptronic. Kasi kung magkakaproblema naman halimbawa, marami namang gumagawa dito. Kaya po pagka Luzon buyer mga bossing, I suggest po mag straight matic po kayo or yung pure manual. So advantage naman po ng Tiptronic kasi napakatipid talaga nila ng gas consumption kung ikukumpara natin sa mga straight matic, but hindi naman ibig sabihin na sila straight matic is malakas sa gas consumption. Talagang kung matipid si straight matic, mas matipid lang talaga si Tiptronic. So sa takbo naman mga bossing, yun pong mga straight matic is mas comfy po siya kung ikukumpara natin sa mga Tiptronic. Kasi si Tiptronic po kasi mga bossing, mafe-feel po natin yung shifting niya kasi nga manual yung transmission talaga, nilagyan lang ng AGS. So eto mga straight matic mga bossing, yun po talaga yung pure automatic or tinatawag dito sa Davao na straight automatic. So meron po siyang automatic transmission and meron po siyang ATF. So si Tiptronic naman mga bossing, manual transmission, meron po siyang lining, pressure plate. So manual talaga yung transmission niya. Kumbaga nilagyan lang ng device or parang maliit na transmission para po magka-automatic po siya, or yung manual is ginagawang automatic. Yun po yung pinaka-explanation doon. So ayun mga bossing, ulitin ko lang, yung unit na to is isang DA17V automatic 4x2 straight matic non-turbo. So kinagandahan nito mga bossing, non-turbo po siya. So isa rin po ito sa pinakamahirap hanapin ng mga unit, especially ngayong mga panahon kasi ubusan ng mga straight matic dito sa mga container. Kasi madalas na dumadating sa Pilipinas from Japan is puro po mga Tiptronic. So yung kulay niya mga bossing is two-tone. Two-tone na rin po dun sa kanyang registration. So red and black. So black po yung taas hanggang dun sa gitna, and then hanggang pababa is pula. So isa-isahin natin mga bossing kung ano yung nilagay natin dito na mga accessories. So sa chrome mga bossing, meron po tayong nilagay na tawag nito, chrome hood liner, and then meron din po siyang chrome cover ng headlight. Meron din po tayong nilagay dito mga bossing na fog lamp, and syempre power mirror and power window din po pala ito mga bossing. So meron din po tayong nilagay dito mga bossing na chrome cover ng sagmay gas. And then naka-wrap around 3M tint po siya mga bossing. So ito po yung tinatawag nating magic tint. And then medium black, super black, and medium black naman dun sa likod. And so meron din po siya nakalagay mga bossing na original Japan Surplus na rain visor. So Japan mugs mga bossing, 14 inches po ito.
Usually, yung mga ganitong design na mugs is galing po ito sa 17W. And dati kasi may ginawa tayong gas and go unit na 17W. And in-upgrade natin ng 14 inches rims. Kaya po, eto, galing sa 17W, tinanggal namin. And ikinabit ko dito sa ating gas and go unit. So galing po ito sa 17W mga bossing. Plus yung gulong niya is hindi brand new. Japan surplus pa rin. Kasama siya set. So sa mga panlabas mga bossing, yun lang po yung nilagay natin na accessories. So ano-ano po ba yung mga wala dito na pwede namang ipa-add or ipa-additional mga bossing. Kung halimbawang nakulangan kayo sa accessories and kukunin nyo to, pwede tayong maglagay dito mga bossing. Una-una, roof carrier. And then steel bumper, harap and likod. And pwede rin po natin dagdagan ng spoiler. So silipin natin yung interior mga bossing. Napaka-simple lang po siya. Wala po siyang upholstery. Wala rin po siyang mattings na yung brand new. And wala rin po siyang upholstery ng ceiling. So talagang stock yung interior niya mga bossing. Mas malinis. And talagang sinadya ko na hindi nalagyan ng upholstery kasi yung upuan niya okay naman and malinis. So sayang rin. And hindi naman kasi lahat ng mga buyer is gusto ng may upholstery. Gusto talaga nila makikita yung original na upuan. Especially yung mga 17W mga bossing. Meron po siyang mga grano na ganito or design ng upuan. Which is yun din po yung gusto nila. So ano ba yung mga nilagay natin dito? Meron tayong nilagay na water temperature gauge mga bossing. And 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. And ito po yung shifter mga bossing ng... Uy, hindi pa pala nakabit to. Sorry mga bossing. Bukas na lang. So, disregard nyo lang ito mga bossing. Ito po yung shifter ng Straightmatic mga bossing. So, talagang automatic po yan. And syempre, yung mga shifter natin and aircon switch mga bossing, kino-convert din natin to. So, dati, yung shifter natin mga bossing is dito to sa right. And yung aircon switch naman natin is dito sa left. So, pinalit na rin po natin mga bossing para mas maganda, magmukhang commercial. And, syempre, mas convenient na rin. So, conversion mga bossing, ulit-ulit natin po sinasabi. Converted po lahat ng units natin using secondary gearbox. So, dalawang gearbox po ito, isa sa loob and isa sa harap. So, wala po tayong ibang pamamaraan ng conversion mga bossing, tanging yung secondary gearbox. So, papakita ko mga bossing kung ano yung itsura ng secondary gearbox. So, dito po nakalagay yung mga secondary gearbox natin. Kasi at the same time mga bossing, nagbebenta rin tayo ng mga secondary gearbox. So, papakita ko lang, ito yung itsura ng secondary gearbox. So, eto. Isang secondary gearbox mga bossing, nagkakahalaga po yan ng 3,900. So, yung kinakailangan po ng sa isang unit para po may convert yung isang minivan, yan, is dalawang secondary gearbox. So, dalawang ganito mga bossing kasama yung kanyang coupling. So, isang ganito sa loob and isang ganito sa labas. Ngayon mga bossing, do the math kung 3,900 yung isa nito. Kung gagamit tayo ng dalawang piraso para sa ganyang unit mga bossing, is equivalent sa magkano ba? 8,000, 7,800. Yun po yung costing natin sa secondary gearbox pa lamang para mabuo or matapos yung conversion ng manibela natin. Ngayon po mga bossing, i-explain ko lang kung bakit nag-i-stick po kami sa mga secondary gearbox kahit napakamahal. Kasi mga bossing, yung secondary gearbox talagang tested na namin mga bossing. Kung safety lang din yung pag-uusapan, yun, panalo talaga. Ang tanong, and yung konting explanation dito mga bossing, kung bakit merong ibang conversion na nagpo-promote ng ibang pamamaraan ng secondary, merong ibang conversion na nagpo-promote ng ibang pamamaraan ng conversion. So meron po tayong tinatawag na rack end conversion, yung bearing conversion, okay conversion, commercial na rack end, brand new na rack end galing China. Kasi mga bossing, mas makakatipid talaga doon. Kung talagang susuriin lang natin and i-analyze, mas makakatipid doon. Siyempre, biruin mo sa isang unit, gagastos ka ng magkano ba? 7,800. Pero kung magko-convert ka lang ng mga rack end mga bossing, especially yung babalik ta rin, less than 1,500 lang yung kakailanganin mo doon, kasama yung machine shop.
Kaya yun po yung explanation mga bossing. So hindi ko naman sinisira yung or sinisiraan yung mga ibang pamamaraan ng conversion. Gaya po ng sabi ko nga sa mga ibang video natin mga bossing, lahat naman po ng conversion is maayos. Depende na lang sa paggawa, depende sa pagdiskarte. Kasi mga bossing yung ibang nagko-convert kasi meron din silang mga ibang pamamaraan which is yun yung specialty nila. But dito talaga sa amin mga bossing sa KMJL Surplus Trading, kahit napakamahal ng secondary gearbox, talagang mag-i-stick tayo sa secondary gearbox. So ayun po mga bossing, ayun po yung lahat ng mga details and accessories ng ating unit. Ulitin ko lang po, isang DA17V automatic 4x2 non-turbo straight matic. So gas and go po ito mga bossing, and available po ito hanggang ngayon. And kung Luzon area po kayo mga bossing, pag-usapan na lang po natin yung shipping. Anyway, yung choices po natin or options ng shipping is pwede po natin i-ship port to port via to go. So ipipick up nyo po yung unit dun po sa port area ng Navotas. And kung door to door delivery naman, pag-usapan na lang po natin kung saang area po kayo specifically sa Luzon. And yun, presyo po tayo mga bossing. Yung kabuuan pong setup ng ganitong unit is nasa 310,000 pesos lamang po mga bossing. Ulitin ko lang po, 310,000, isang DA17V automatic 4x2 straight matic non-turbo. And yun po mga bossing, maraming salamat po, and see you po sa ating next vlog. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.